Ano nga ba mangyayari kapag parati natin binubuksan ang incubator habang may napipisang sisiw? Malamang sa malamang parati nyo nakikita sa mga videos na ina-upload ko na parati kong binubuksan ang incubator kahit na pa may mga napipisang sisiw dito. Pero tandaan nyo mga ka-backyard, na isa po akong content creator at paano na lamang po kung wala akong may papakitang video sa inyo, edi wala na po kayong mapapanood. But kidding aside mga ka-backyard, meron kasing mga videos na may mga nagko-comment sa akin na bakit daw, ito ilalagay ko na lang sa screen, no? Isa na lamang to sa dami ng mga nag-comment na hindi ko na siya makalkal pa dahil natabunan na po ng iba. So, despite sa mga pwedeng mangyari sa mga eggs na nakasalang sa ating incubator, isinasaalang-alang ko magiging epekto nito sa mga papisa ko para lang po may maipakita sa inyo. Dahil alam naman po natin or ninyo na hindi nyo din naman po ako papanoorin kung puro voice over lang po tayo. Ayan po, kung mapapansin ninyo sa mga latest or sa mga kahit na yung mga old videos ko, parati kong pinapakita na nakabukas yung incubator natin. Siyempre po, para may maipakita sa inyo. So, pero parati ko naman sinasabi na bawal. So, syempre mga ka-backyard, ang lagi nyong tatandaan at susundin kung gusto nyo man akong sundin is yung sinasabi ko po. Kaya nga po, hindi ako nagkukulang ipaalala sa inyo na huwag at huwag nyo pong bubuksan ang ating incubator once na nag-i-start na itong mag-hatch. Kung ayaw nyong mangyari sa inyo, maipapakita ko sa video na ito. Kung mapapansin nyo po sa start ng video na ito hanggang sa part na ito, ay napakaganda po ng pag-hatch ng mga sisiw natin. Hanggang dito po, no? Mapapansin nyo po, isa pong indication niya na maganda ang temperature at humidity sa loob. Dito naman sa ilalim, ito yung mga sinalang natin na galing sa ref, no? Ipapakita ko din po sa inyo yan kung magiging successful ba siya after ng 28 days na nakasalang or nakalagay siya sa ref. Dito mga ka-backyard, napakaganda ng mga sisiw natin. So bubuksan ko na naman para may pakita sa inyo. Meron pong salamin ng ating incubator at inilagay po yan for some reason. Para hindi po natin parating binubuksan ang incubator natin. For viewing po yan, kung gusto po nating mamonitor yung mga sisiw sa loob or gusto natin masilip, nakalagay po yan para hindi na natin bubuksan. So, may mga baguhan po kasi sa pag-i-incubate dahil sa excitement ay binubuksan nila parate, lalo na pag may mag-hatch, no? So, sino ba naman ang hindi may excite once na yung sinalang mong egg ay nagiging sisiw na? So, syempre, yun yung pinaka-common mistake ng nag-i-incubate. Parating binubuksan. Ito po, papakita ko sa inyo, nag-start na sila mag-pip. Ayan. So, kung hindi natin ito bubuksan, ay malamang sa malamang magiging successful lahat yan. Lalabas po yan lahat. Ito. Ang ganda po, no? Nagbubutas na siya ng kanyang shell. So, tulungan na natin yan. At least man lang may ma-harvest ako dito kahit papano. So, ito hayaan ko na. Brahma yan, no? Kitang-kita naman sa shape ng itlog. So, dito, kinaumagahan na to. Ayan,
Ayan, kung papansin nyo, nagkagulo-gulo na po sila. At ito na po yung naging resulta nung mga papisa natin dapat kagabi. Kung makikita nyo po, napaka-healthy po nung kagabi. Ngayon may lumabas na premature. At ito na nga po yung sinasabi ko na iniiwas ko na mangyari sa inyo, no? Kapag kayo na yung gumawa. So, sa akin okay lang. Since gusto ko nga po na may i-share sa inyo. Sa inyo, ayaw ko po mangyari yan, no? Siyempre po, pinaghirapan nyo yung mga sinasalang nyo. Yung iba ay mahal pa talaga. So, yan po yung magiging resulta once na pinabayaan nyo na parating yung binubuksan ng ating incubator. So, yan mga kabackyard. Lahat ng nakikita nyong itlog na yan, kinandling ko na yan. Wala na pong laman. Although, lahat sila is fully developed na sisiw. Pero wala na pong may buhay sa kanila. Patay na po lahat. So, ito na lang yung pag-asa natin. Papakita ko sa inyo once na magpisa sila. Dahil ito, hindi na natin ito bubuksan. Once na mag-start na sila mag-hatch. Ito, gabi na, no? So, wala pa rin nangyayari. Ito pa rin yung kanina na mga itlog. So, yun yung premature, yung isang yun. At itong mga to, wala na talagang pag-asa to, no? Kahit na-incubate na natin to ng mga 1 taon. Wala na talagang maglalabas sa mga yan. Ito po, mapapansin nyo, no? Nag-start na siya mag-hatch, na ikot niya na nga yung sarili niya, na mabubuksan niya na yung shell, pero hindi pa rin nagtuloy. Lalo na po itong Brahma, yung sinabi ko. Napaka-healthy po nito kagabi. Pero as you can see, hindi po siya nagtuloy. Ayan. Yung mga to, wala na. Ito po, ayan, dahil sa kakabukas natin, ayan, buhay siya pero dry na. Wala na siyang moisture sa loob. So, possible to hindi na rin to mabuhay. Kung hindi po ako nagkakamali, mga 6 na beses ko itong binuksan na naging dahilan ng pagkamatay ng mga sisiw sa loob na itlog na nag-start ng malunod at hindi makalabas ang mga dapat na successful na magiging sisiw. Pero dahil sa inconsistent temperature at pagtaas at pagbaba ng humidity, ay ganito na po naging resulta ng mga sisiw natin. Meron ding mga naging premature dahil sa palagi nating pagbubukas ay hindi siya nag-fully develop. Tandaan niyo po parate ang mga sinishare ko sa inyo sa mga videos na ina-upload ko. Marahil hindi ako tama sa mata ng ibang nakakapanood, may mga naniniwala pa din naman at sumusunod sa atin. Iba-iba po tayo na experience. Lahat po na sinishare ko ay based lamang sa practice ko. Pwedeng gumagana sa akin at sa iba ay hindi. Pero isa lamang po ang parating yung tandaan na wala akong sinabi sa mga uploaded videos ko na alam kong ikakapahamak ng mga taga-subaybay ko. Yun lamang po sa ngayon mga ka-backyard. Happy farming and happy breeding po sa ating lahat.